Amen. Magandang umaga sa lahat. Tayo muli sumamba, magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya na may pasasalamat, pakikinig ng Kanyang salita at pagsasabuhay rin naman. Sa umaga ito, muli, purihin natin siya. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tunay na siya'y karapat-dapat sa ating papuring pagsamba. Sa umagang ito, ang ating layunin ay upang maparangalan ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Purihin natin siya, mga kapatid. Salamatan natin siya. Taasin natin ang pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Kanya at sa Kanyang salita. Purihin natin siya, mga kapatid, sa umagang ito. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pagin natin siya, mga kapatid. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo. Tunay nga, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa aming kalakasan. Maraming salamat at kailanman ay hindi mo kami pinagkulang ni pinabayaan mo. Lord, tunay nga na nagdidiwang ang aming puso at nagpapasalamat. Pakabanalin mo ang buong umagang ito. Maraming salamat sapagkat patuloy kang naging
mabuti sa amin. Kaya naman sa umaga ito, patuloy kami pupuri, sasamba sa isang Diyos, isang tagapagligtas. Maraming salamat sa lahat. Sa iyong papuri at pagsamba at pagluwalhati. Binabalik namin lahat sa isang pangalan, aming tagapagligtas sa naming Panginoong Jesus. Amen. 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 Isang napakagandang umaga sa lahat ng mga kapatiran na nasa tahanan at maging mga kaibigan natin sa social media. Maraming salamat sa Diyos sapagkat patuloy ang kanyang pagpapala sa atin sa pamamagitan ng patuloy na pagpuri at pagluwalhati sa kanyang pangalan. Muli tayo magpatuloy sa ating tinatalakay sa isang buwan na to. Yung buwan na to ay ginugol natin para alamin kung sino ba ang kalaban natin. Bakit tayo nagkakasala? Bakit tayo natutukso? Yun ang buong buwan na to, ginugol natin sa usaping gano'n na paano ba natin maiiwas ang ating sarili. Kung tayo nananampalataya sa Diyos, dapat lang natin naisin na ang kanyang salita na nalalaman natin ay magbunga sa ating buhay. Sinasabi ko nga nung nakaraan na ang pananampalataya ay higit pa sa pagkarinig ng kanyang salita. Ang pananampalataya, naririnig natin ang salita ng Diyos at nauunawaan natin sa ating puso at isinasabuhay din naman. Ngunit sinabi rin tinalakay din natin nung nakaraan na walang ninuman, walang isa man sa atin ang magagawang mabuhay sa mundong ito na kagaya ng ginawa ng ating Panginoon Jesus na perpekto. Na once na dumating ang tukso, ay napagtatagumpayan niya. Kaya sa umagang ito, seselyuhan natin ang buwan na ito sa pag-aaral na ano ba ang layunin, ano ba ang lunas sa kasalanan upang ating tuluyang mapagtagumpayan. Nung nakaraang tinapik natin na para mapaglabanan natin ang tukso, ay dapat alam natin na ang ating sarili ang mismong kalaban natin. Na tayo ay natutukso dahil gusto natin ang binibigay ng mundo. Gusto natin ang mga pagkakataon na nagbubunga sa atin ng kasalanan. At nalaman natin na ang self-control na sariling pagtitimpi na sinasabi ng mundo ay hindi kagaya ng sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, bagamat inuutusan tayo na humiwalay sa mga gawang masama, ay hindi natin magagawa ito kung hindi natin alam ang kanyang salita. Nang sa ganon, alam natin ang basihan bakit natin ginagawa. Tanungin natin ang bawat isa, bakit natin gustong maging mabuting tao? Bakit tayo gustong umiwas sa kasalanan? Kung ang ating goal o ating motivation ay para lamang masabi na ikaw ay mabuting tao, ay hindi natin nauunawaan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ang tinuturo ng salita ng Diyos pagdating sa self-control ay dapat muna nating malaman ang biyaya niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, which is the gospel. At pagkatapos, dapat nating malaman na ang salita ng Diyos, malaman natin ang karunungan nagmumula sa Diyos upang magbigay babala sa atin na sino ba ang dapat nating sundin, ng ating sarili o ating Diyos. So umaga ito, ang ating topic, ang topic natin ay ano ba ang lunas ng kasalanan? Noong nakaraan pinag-usapan natin, ang kasalanan ay ito yung nais natin. So nung nakaraan may tanong na sinagot natin nung nakaraan kung ang self-control ay pagpipigil sa aking sarili. Kung mahal ko ang aking ginagawa, gusto ko ang aking ginagawa, paano ko mapipigilan ang aking sarili kung ang motivation lamang ay pigilan ito? Kung iniibig ko ang aking sarili, hindi dapat ako nililimitahan ng mga kautusan. So, yun ang dahilan kung bakit ang tao naghahanap sa panahon ngayon ang kasalanan, sapagkat ang tao ay maibigin sa kanya sarili.
nawa maunawaan natin na ang mundo, ang paligid, sinasabi sa paligid na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Nalalaman ng lahat ito, ngunit nagkikibit balikat ang karamihan sapagkat mas nais niya ang hiwalay sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga nung naaalala nyo na sinabi natin na karamihan, dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nais ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbabawal sa mga gusto niyang gawin. Gusto ko ang ganito, binabawal sa salita ng Diyos. Kaya naman ang mga tao sa panahon ngayon ay humihiwalay. Kung meron mga reliyoso sa panahon ngayon, sinasabi nga ang relihiyon, kung wala ang ating Panginoon, ay mananatili lamang itong panlabas. Panlabas na paglilinis mo. Ngunit sa loob nito, sa loob ng pag-iisip, ay naroon ng masasamang akala, hindi mapagpatawad na damdamin, at patuloy na napupuot. Ngayon, pag-aaralan natin, sinasabi nga sa tatalakayan natin ngayon na ang lahat ng kasalanan na ginagawa natin sa harapan ng Diyos ay para bang meron tayong sinasabi natin sa ating Diyos na mas gusto natin ito kaysa sa Kanya. Kaya naman na malinaw sa salita ng Diyos, sinasabi manampalataya tayo sa Diyos. Kasinonon mo nito na ibigin natin ang Kanyang salita. Kasinonon mo nito na parangalan natin ang Kanyang salita. Sa pamamagitan ng alin? Sa pamamagitan ng pagsunod nito. Tinalakay din natin nakaraan ang pananampalataya na walang pagsunod ay hindi magiging basihan ng tunay na pananampalataya. Ngayon, tuloy tayo. Bago tayo magsimula sa ating topic, sinasabi nga, ano bang basis ng kautusan? Kung sinasabi mo bro, kung ang aking sarili ay hindi ko mapagtagumpayan, hindi ko kayang gawin ang mga bagay na nais ng Diyos para sa akin. So, anong basis bakit binigay ang kautusan? Sabi, the commandments are made for us to follow God. But we cannot follow someone that we don't love. So, ibig sabihin mga kapatid, nangangailangan ng pagmamahal mo upang tuluyan ka ngang sumunod sa kautusan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang commandments ay binigay hindi lamang para sundin, kundi mahalin at ibigin ang Diyos na nagbigay ng kautusan. Kung hindi natin unang inibig ang Diyos, hindi natin kayang sundin ang Kanyang kalooban. Sapagkat ang ating kalooban ay hiwalay palagi sa nais niya. So, ang ating title ng message natin sa umagang ito ay pinamagatan natin The Cure for Sin and Temptation. Ang lunas ng kasalanan at ang lunas sa tukso. Paano ba natin ito magpagtatagumpayan? At ang ating sermon verse ay matatagpuan sa Marcos 12, 28 hanggang 31, 28 hanggang 31. Kung meron po tayong Biblia, ang salita ng Diyos, sa ating mga tahanan, buklatin po natin at makisabay po tayo. Sinasabi nito sa Mark verses 12, chapter 12, verse 28 to 31. Sinasabi rito, and one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, which commandment is the most important of all? Sa 29, Jesus answered, the most important is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Tayo mo po kung sandali at manalangin. Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. O aming Diyos na banal. Tunay nga, lumalapit kami sa iyong harapan. Sinasamba, pinupuri ka. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang dahilan ng lahat ng katagumpayan ng gawain. Turuan mo kami. Iwaksin mo ang aming mga puso. Ang mga puso namin humihiwalay sa iyong salita. Sa umagang ito, gamitin mo ang iyong mensahe upang marinig ng lahat ng katotohanan ng iyong salita. Sa makasalanang mundo nito, ang sinusunod ay ang bawat dikta ng sarili namin damdamin. Turuan mo kami sa umagang ito. Umalapit kami sa iyo. Lumuluhod. Nagpapakumbaba. Ang aming paglapit ay dahilan sapagkat pinangako mo sa amin na sino mang manampalataya
sa iyong anak o aming Panginoong Jesus, binibigyan mo ng karapatan na magkaroon ng relasyon sa iyo. Tatawagin mo akong kaming anak at tatawagin ka namin Ama. Sa umagang ito, i-bless mo ang gawain. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pag-aaralan sa umagang ito, ay pinamagatan natin na ang lunas sa ating kasalanan. Alam niyo mga kapatid, kung alam natin ang kautusan, alam natin sa ating puso na walang makakasunod nito. Sa lahat ng mga bagay, masunod mo man ang isa, dalawa, tatlo, lalagpak ka pa rin sa sa iba't ibang bahagi ng kautusan, sapagkat ang nire-required ng ating Diyos ay hindi lamang obedience na pagsunod na kaya lang natin gawin, kundi ang nire-required sa atin ng Diyos ay ibigin siya unang-una. Kaya natin nalaman na tayo makasalanan unang-una sapagkat mayroong kautusan. Kaya natin nalaman na tayo makasalanan, na tayo natutukso at nagkakasala sapagkat alam natin na mayroong salita ng Diyos na nagpipigil sa atin. Nawa maunawaan natin sa umagang ito na ang kautusan ay hindi ginawa upang ma-perfect natin in full obedience, sapagkat sa sarili nating kakayanan hindi natin kaya. Ang pag-uusapan natin ngayon, sinasabi na mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng iyong buong lakas. Meron ba sa bawat sandali ng ating buhay na minahal natin ang ating Diyos na totoo at kumpleto? Aminin ko sa pagkakataong ito na kahit sino mang tao na nabuhay sa mundo ay hindi nagmahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas at buong pag-iisip sa Diyos. Nawa maunawaan natin sa umagang ito na ang bawat kautusan ay nagtuturo sa atin na manampalataya sa Diyos na naging tao, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, siya lamang ang nakatupad ng kumpleto. At sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya, pinatawad tayo ng Ama. Kaya naman sa umagang ito, nawa maunawaan natin. Tanungin natin ang ating bawat at sarili. Sa pamamagitan ng pagkakaalam natin sa ating sarili, sa pamamagitan ng pagkakaalam natin kung tayo nakikinig ng mga nakaraang linggo, nakilala natin na ang kasalanan ay hindi talaga natin kayang iwasan, sapagkat ang kasalanan ay nagbidikta sa ating puso kung ano ba talaga ang nais natin. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, sa tuwing tayo ay nagkakasala sa ating kapwa at nagkakasala sa ating Diyos, ay sinasabi lang natin na mas mahal natin ang ating sarili kaysa Diyos. Kaya nga maunawaan natin, kaya sinasabi ko, ito ang lunas. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, sinasabi ng yung pinaka-context ng background na ito ay ang ating Panginoong Jesus ay nagtuturo at lumapit sa Kanya isang skriba. Pag sinasabing iskriba, sila yung biyasa sa salita ng Diyos. Noong time ng Panginoong Jesus, sila yung sumusulat ng scripture, sumusulat sila ng Biblia. So, sinusulat nila yung kautusan. So, sinasabi na, nagtanong ang iskriba kung ano ba ang importanteng kautusan. Sinagot sila ng ating Panginoon at sinabi, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, anong kinalaman ng topic natin ngayon? Sa topic natin by the whole, sa buong na to. Ang topic natin is, paano ba tayo makakaiwas sa kasalanan? Paano ba natin mapaglabanan ng ating sarili o self-control? So ngayon, hindi natin mapaglalabanan ng ating sarili kung mahal natin ang ating sarili higit sa Diyos. Pinapaalalahanan na tayo sa umagang ito na kung meron man tayong mahalin na una, ay ang mahalin natin ay ating Diyos.
Pag sinabi, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, hindi intensyon ng ating Panginoong Hesus na pag-iwa-hiwalayin ang sangkap ng ating katawan o ang sangkap ng buong pagkatao natin. Sinasabi ng ating Panginoon na kung meron kang mamahalin, ay mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ito ng kompleto, buong pagkatao. Sabi nga natin ni Apostle Paul, love your God with all fiber of your being. Sa buong pagkatao. With all, sabi ni Haring David, bless the Lord your God with all that is within me. Kung anumang sangkap na meron sa aking katawan, kung anuman meron sa akin, dapat ko itong gamitin upang mahalin ang Diyos. Ngayon, paano natin mauunawaan itong pag-aaralan natin sa umaga ito? Mas madali lang mga kapatid kung ito'y ating pagbibigyan kahulugan ng sarili nating pag-iisip. Ngunit, maunawaan natin na once na may sinabi ang ating Panginoong Hesus, directly, kinukuha niya ito, kinuquote niya ito sa Old Testament. Tingnan natin yung Old Testament scripture na pinagmulan ng sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sa Deuteronomy 6, ating buksan ng ating Biblia sa Deuteronomy 6, verse 3 and 9. Sinasabi rito, Deuteronomy 6, verse 4, sinasabi rito, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might, and this word that I command you today shall be on your heart. So, sabihin, nung sinalita ng ating Panginoong Hesus, itong salitang ito sa Mark, sa Marcos, ibig sabihin, directly kinote niya ito sa Deuteronomy. So, para maunawaan natin ang context na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, dapat natin tingnan sa Deuteronomy, yung context nito, yung sinulat ulit ni Moses ang mga kautusan. So, sinasabi niya, pinapaalala niya sa bansang Israel kung gaano naging mabuti ang Diyos sa pagligtas sa kanila sa kamay ng Ehipto, sa pag-preserve sa kanila sa wilderness. Hindi sila nagutom sapagkat merong ang bumababa ang pagkain sa kanila. So, napakabuti ng Diyos sa kanila. Sinasabi ito ni Moses sa mga bagong sibol na Israelita. Sapagkat karamihan sa mga dala-dala ni Moses nung galing sa Egypt ay namatay sa pagsuway. So pinapaalala niya ulit ito sa mga kabataan o mga bagong sibol ng panahong yun. At sinasabi niya, bago niya sinabi na ang sinimulan ang Ten Commandments, nagkaroon muna ng foundation. Sinabi muna ni Moses, ang pinakapundasyon ng pagsunod sa Diyos ay ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong pag-isip, buong lakas. So, ito yung pinaka-context mga kapatid. Kung directly pupunta tayo sa pagsunod, kung hindi natin iniibig ang Diyos, napaka-imposible, napakahirap sundin ang isang Diyos na hindi mo iniibig. Magiging sa tao, napakahirap sundin. So, kung papansinin natin mga kapatid, sa salitang ito, pinapakilala dito ni Moses na dapat ang pinaka foundation para mo masunod ang Ten Commandments. Kasi kapag binasa mo ito pababa, ay sasabihin na niya yung Ten Commandments. You shall have no God other than me. You should not make yourself an idol. So on and so forth. Hanggang sa you should not murder, you should not commit adultery, you should not steal. So yun, yung 10 moral laws na itong sinasabi na 10 commandments upang maparangalan mo ang ating Diyos. So pinapakilala dito ni Moises na bago natin masunod ang kautusan, kung seryoso tayo, dapat muna nating mahalin ang Diyos. Sapagkat apart from loving God, we cannot serve God. We cannot obey His commandment. At we cannot have faith
Kaya nga yung topic natin nung nakaraan, paano tayo makakaiwas sa temptation o tukso, ay dapat nating malaman kung sino ang Diyos. Kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Upang nang sa ganun, magawa nating ibigin siya. Sapagkat ang pinakalaman ng relihiyong Kristyanismo ay ang fact ng Ebanghelyo ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus upang tayo maligtas. Gaano ang pag-ibig niya sa atin. Upang maibigin natin ang ating Diyos, higit sa lahat ay dapat muna nating malaman kung sino siya. Siya ay Diyos. Siya ay nagkatawang tao. Upang sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya, tayo mapapatawad na ng Ama. So kung babasahin natin mga kapatid, kung ano pang ibig sabihin ni Moses na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, babaybayin natin ito pababa. Sinasabi rito, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And this word that I commanded you, this word that I command you today shall be on your heart. So napakahalaga na once na magkakaroon ng salita o magkakaroon ng law ng pagbabawal, dapat itong isa puso. Unang-una, dapat nating isipin kung ang Diyos ay Diyos, dapat natin sundin ang kanyang mga utos. Yun ang gustong i-impart ni Moses sa panahon ng Deuteronomy. Yun din ang gustong i-impart ng ating Panginoong Hesus nung tinanong siya ng eskriba. Ano ang pinakadakilang kautusan? So bago ang lahat, bago mo maunawaan, bago mo mapagtagumpayan ng kasalanan, bago ka makapaglingkod ng tunay sa Diyos, ay hindi sinasabi ng ating Panginoong Hesus, it is not only to obey commandments. It is not only to do and don'ts. Hindi lang ito batas o rules na dapat mong sundin para maging accepted ka sa Diyos. Dapat unang-una mong mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas upang ito ay iyong matupad, upang ikaw ay maiwas na sa kasalanan. Maunawaan natin. Sinasabi niya rito, and the words that I command you today, parang sinasabi, and the words and the commandments that I will going to command you today. So, ibig sabihin, he is talking about the 10 commandments. Bago ko ito, pag sinabi ko ito, dapat ipalagi niyo sa inyong puso. Shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. So, napaka-detail na sinabi ng ating ni Moses. Kung gusto niyo mahalin ang Diyos, yung buong puso, at ng yung buong pag-iisip at yung buong lakas, ay dapat muna lahat ng sinasabi niya ay panampalatayanan mo sa puso mo. I-take it in your heart. Kaya napakahalaga ng Ebanghelyo para malaman para may maligtas, sapagkat ang Ebanghelyo ay nagsasabi ng good news. Sinasabi niya na malaya ng magpatawad ng Diyos anumang mga kasalanan kung ikaw ay lumapit sa Kanya at magpakumbaba at manampalataya sa Panginoon. Sinasabi ng mundo, sinasabi mo sa sarili ko, napaka-imposibleng patawarin ako ng Diyos sapagkat napaka-makasalanan ko. Sinasabi ng salita ng Diyos na sino man nabibigat ang loob ay lumapit sa Kanya at makakaranas ng kapayapaan. Alam mo mga kapatid, hindi na pinag-uusapan dito kung anong antas sa buhay mo. Mayaman ka man, mahirap ka man, kung wala at hindi mo kilala ang Diyos, mananatiling magulo sa iyo ang mundo. Naalala ko tuloy yung isang tao mayaman. Sabi niya, kailangan kong makapag-unwind. Puro stress. Kailangan kong pumunta sa isang resort sa probinsya upang ma-relax naman ako. Nung pumunta siya doon, sabi niya, kailangan kong mag-unwind. Nung pumunta siya doon, bit niya ang pag-aalala sa kanyang negosyo. Bit na yung kanyang pag-aalala sa kanyang pamilya. Bit niya ang pag-aalala sa lahat, maraming mga bagay. So, ang pinaka-endpoint, hindi rin siya nakapag-enjoy o nakapag-relax. Sapagkat kahit nasaan tayo, mabuti man ang kalagayan natin, mahirap man ang kalagayan natin, ay nasa puso ito. Kung tayo kilala natin ng Diyos, magpapasalamat tayo anumang kalagayan natin sa ating buhay. Kaya, maunawaan natin yung
The words that I command you today shall be on your heart. So bakit nabanggit dito that you shall teach them diligently to your children? Alam mo mga kapatid, kung tunay nga na ang salita ng Diyos ay tumimos sa ating puso, kapag ikaw ay naging ama, sinong tao ang pinakamas mamahal? Hindi ba ang iyong mga anak? So kung naunawaan mo at minahal mo ang Diyos, ang buong puso mo, hindi pwedeng hindi mo mabanggit dito sa iyong mga anak. Sa pinaka-importanting tao sa buhay mo, doon muna ang simula ng instruction. Kaya nga sinasabi rito, the words that I command you shall be in your heart, and this word I command you today, that you shall teach them diligently to your children. Tandaan natin, hindi pa sinasabi rito yung commandments. Guilty ang lahat dito mga kapatid, maging ako. Once na tayo ay may anak na, tayo magulang na, ang lagi nating tinuturo sa ating mga anak, huwag kang gumawa ng bad, magagalit ang Diyos. So, sa pamamagitan ng pagkakaalam ng kanyang salita, sinasabi ni Moses na hindi pa niya binabanggit dito ang Ten Commandments. Sinasabi niya na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pagkatao, ng buong pag-iisip. Yun ang dapat ituro natin sa ating mga anak kung talaga bang ang salita ng Diyos ay naging buhay sa ating puso. Kumusta mga kapatid? Maunawaan natin na kung sino ang pinakamamahal mo, doon dapat mamumutawi sa kanila. Doon ang pinakaunang set of instruction. Sa panahon ngayon, hinahayaan natin ang ating mga anak kung sino-sino na lamang na tuturo. At paano natin tuturuan ang ating mga anak na mahalin ng Diyos kung hindi rin naman natin mahal ang Diyos? Kaya naturalmente sa panahon ngayon, lumaganap ang kasalanan at kasamaan sapagkat wala ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ngayon, naunawaan natin. So tuloy tayo sa sabi niya rito, and shall talk on them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Ibig sabihin, in-exaggerate the point ni Moses na sa bawat sandali ng iyong buhay, dapat bukang bibig mo ang kabutihan ng Diyos. Dapat bukang bibig mo ang pag-ibig ng Diyos. Dapat bukang bibig mo na ibigin ng Diyos sa buong buwan. Ito kasi ang pinaka-foundation ng lahat. Maunawaan natin. Sinasabi nga na nanampalataya ako ay isang Kristiyano, ngunit hindi nakikita sa aking gumagawa. Sinasabi lang na ako ay Kristiyano, ngunit nagpapatuloy pa rin ako sa aking mga gawang kasalanan sapagkat alam ko sa sarili ko na kataga lamang ang pagiging Kristiyano. Pero kung ang aking pagiging Kristiyano ay nasa puso ko, hindi mo pwedeng hindi mabanggit. Yun ang sinasabi ni Moses nung ikinuman niya sa mga Israelita noong time na yun, na love your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Maunawaan natin. Sa panahon ngayon, i-backtrack natin sa panahon ngayon. Nagtanong ang eskriba, ano ang pinaka-importanting kautusan? So, ibig sabihin, the root, bakit hindi ko magawang sundin ang ibang mga kakautusan sapagkat hindi tumimo sa akin ang pinaka-importanting kautusan na mahalin ko ang aking Diyos. Ng buo kong puso, ng buo kong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas. At ibigin ang aking kapwa, gaya ng aking sarili. Maunawaan natin na sinasabi ng ating Panginoong Hesus to summarize the Ten Commandments. First 4 of the commandment is about loving God. And 5 hanggang 10 commandments is about don't do to others. Don't steal, don't covet, iba-ibang bagay. So sinasabi, upang masunod nyo ang 10 kautusan na pinuutos ng Diyos, dapat mo munang mahalin ang Diyos ng buong mong puso, ng buong mong pag-iisip at ng buong mong lakas. Maunawaan natin. Kaya pinaka-root, bago tayo magselyo ng ating sa end ng month na to sa ating topic, napaka-imposible ng self-control
kung hindi mo unang-unang mahal ang Diyos. Kasi paano mo kukontrolin ang iyong sarili kung ang sarili ang iniibig mo? Sasabihin mo sa sarili mo, magpakasaya ka. Ang buhay ay maikli. Gawin mo ang mga bagay-bagay na nagugustuhan mo. Ang problema, ang bawat nagugustuhan ng tao ay puro gawang kasalanan at maaalay. So paano mo sasabihin ng isa-isang tao na maging mapagtimpi ka sa sarili samantalang ang kanyang sarili ang kanyang mahal? Ang pinakasagot upang matapos na, upang mapagtagumpayan natin ang ating kasalanan, hindi man kumpleto, at least ginagawa natin ang pagpapakabanal sapagkat mahal natin ang Diyos. Pinaka-motivation sa lahat. Napakahirap, alam niyo mga kapatid, napakahirap mong sabihin mahal mo ang isang Diyos o isang tao kung lagi-lagi mo itong sinasaktan. Sa pagmamahal na naayon sa mundong ito, laging may hinihinging kapalit. Kung bakit sinabi na salita ng Diyos, ang tunay ang pagmamahal ng Diyos sa tao ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, maligtas ang sino mang magtitiwala. So, gaano pa kaya, sinabi nga, ano pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Kung ang kanyang pinakamamahal na anak ay binigay niya para sa atin, ano pang bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin kung tayo ay susunod at manampalataya sa kanya? Tuloy tayo, paano ngayon? Paano ko mahalin itong aking kapwa? Paano ko ngayon ibigin na nga? Sino? Kaya nga sinabi nga nung kung babaybayin natin, titingnan natin ito sa Matthew verses Tingnan natin nawa maunawaan natin ito mga kapatid. Tutuloy lang tayo. Dito naman tayo sa Luke. Sa isang salin sa Luke. Lucas, verse 10. Chapter 10. Amen. Verse 25. Nung tinanong ito sa salin sa Luke, nung tinanong siya ng skriba, ano ang pinaka-importanting kautusan? Ang sinagot niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa, kaya ng iyong sarili. Nagtanong sa kanya ang skriba, sa ating Panginoon, sino ang aking kapwa? At nagbigay siya ng isang parable ng Good Samaritan. Yung sinasabi na sino ang mas nagmahal sa kanyang kapwa? Ang pari ba? Sinasabi sa kanyang ilustrasyon, ang pari ba nung nakita yung kanyang kapwa ay umiwas? O yung Levites ba naglilingkod sa Diyos, umiwas din? O yung Samaritan na tinulungan niya kanyang kapwa? Nawa maunawaan natin ang context. Sa pag sinabing Samaritan at saka Jews, sinasabi kaaway nila. So, ang pinaka-bottom line dito mga kapatid, kung sinasabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong lakas, ng buong mong pag-iisip at buong lakas, at ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Sino ang aking kapwa? Ang aking kapwa ay ang aking kaaway. Kasi sinasabi natin, Panginoon, kung mamahalin mo ang iyong kapwa, sapagkat mayroong kapalit sa iyong ginagawa, para saan pa yung pagmamahal? Ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo sila. Ito yung context mga kapatid. Ang ating kapwa ay ang sino mang kaaway natin. So ibig sabihin, kung magagawa nating mahalin ang ating kaaway, so sino pa kaya ang hindi natin kayang mahalin? Yun ang context mga kapatid na sinasabing, love your neighbor as yourself. Kaya nga naalala ko yung kanta na, learning to love yourself is the greatest love of all. So tingnan mo yung tinuturo ng mundo. Tinuturo ng mundo, ayon sa kanta, tinuturo ng mundo na mahalin mo ang iyong sarili. Maging makasarili ka. Ito yung tunay, ito yung dakilang pag-ibig sa lahat. So ngayon, kung ikaw'y makasarili, naturalmente ikaw'y magagalitin. Sapagkat anytime na hindi nasusunod yung gusto mo, nagagalit ka.
Anytime na natatouch yung pride mo, nagagalit ka. Anything na may mga mag-comment sa'yo na masama sa Facebook, magagalit ka. Gagantihan mo sila ng masama. Hanggang sa hindi matapos ang cycle na yun, naubos na ang buong oras mo. Ang buhay na binigay sa'yo ng Diyos ay naubos na sa paggagalit sa kapwa. Nawa maunawaan natin para matutunan natin ang lahat. Kung mahal natin ang ating kapwa, hindi tayo gagawa ng anumang masama laban sa kanila. Kaya nga, ito ang kautusan, ang pag-ibig, ang kautusan na once na ikaw yung umiibig, hindi mo na magagawa yung mga makasalanan side. Nawa maunawaan natin mga kapatid na sinasabi sa Matthew 5. Amen. Matthew 5 verse 43 and 44. Verse 43 hanggang 44. Sinasabi rito, "You have heard that what is said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." Nawa maunawaan natin na tayo man dati ay naging kaaway ng Diyos. Sa pamamagitan, kung patuloy tayo sa ating mga makakasalanang gawa, nung simula tayo na nampalataya sa ating Panginoon Jesus, inibig tayo kahit na tayo makasalanan, namatay siya para sa atin. Ganun din naman ang gawin natin. Ibigin natin ang ating kapwa. Patawarin natin sila upang malaman natin ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Bakit natin na itatapik itong mga bagay na ito? Never na masusunod mo ang mga kautusan ng Diyos kung hindi mo unang minahal ng Diyos. Never kang manampalataya sa Diyos kung hindi mo unang nakilala ang Diyos. Dapat nating ibigin ang kanyang salita kung tunay nga na tayo umiibig sa Diyos. At sa pamamagitan ng ginagawa natin sa ating kapwa, sa pagmamahal natin sa ating sarili, kagaya ng pagmamahal natin sa ating kapwa, mapapakilala natin na tunay nga ang ating pagmamahal sa Diyos. Nawa maunawaan natin. Ngayon, paano natin ma-relate itong topic natin ngayon sa mga pinag-usapan natin sa isang seselyuhan natin itong buwan na ito? Ano bang pinaka-cure? Ang pinakakalaban ng isang Kristiyano o lahat ng tao kasalanan. In fact, maraming naghihirap sa panahon ngayon sapagkat namamarali ang kasalanan. Korupsyon sa gobyerno, lahat-lahat, makasariling mga hangarin, ang daming nadadamay at nahihirapan. Kaya hindi dapat po magreklamo ang isang tao na sabi, bakit ako nahihirapan ng ganito? Kung may yung Diyos, dapat wala nang mahirap at dapat pantay-pantay na lahat. Sa kadahilanan kung bakit mayroong mahirap, sapagkat mayroong mayaman. Kapag the more na nagkakamalang isang tao ng maraming pera, at hindi nagiging balanse ito, may magiging mahirap. So, ibig sabihin, ang nagpapahirap dito sa buong mundo ay ang kasalanan at makasariling hangarin ng tao. So, ngayon, pag sinabi natin sa ating mga sarili, kung tayo na natitiwala sa Diyos, dapat tayong huwag nang magpaalipin sa kasalanan. Dapat nating ihiwalay na natin ang ating mga sarili sa mga gawang masama. Huwag nating gamitin ang ating mga sangkap ng katawan upang masunod ang layaw ng kasalanan. At dapat nating panampalatayanan ang salita ng Diyos. Malaman natin ang ating salita ng Diyos upang maiwas natin ang ating sarili sa kasalanan. Ang tanong, sa pagkakaalam mo ba sa salita ng Diyos, naiiwas mo na ang sarili mo sa kasalanan? Iba hindi. Kailangan muna nating ibigin ng ating Panginoon, ating Diyos, ng buong puso natin upang magawa natin siyang sundin. Hindi ko sinasabi sa umagang ito na kaya nating sundin ng perfecto Diyos. Pero kung sa sino mang umiibig, makaranas man siya ng kabigatan, makaranas man siya ng down, hindi ito makakapaghinto sa Kanya upang magpuri sa Diyos, upang magpasalamat, upang magbasa ang Kanyang salita. Sapagkat kung sino nagmamahal, siya ang magpapatuloy hanggang wakas. Nawa, sunod na
babasahin natin ito, we cannot have biblical self-control if we didn't understand God's words in our heart. We cannot we cannot control ourselves if we love ourselves more than God. Kaya nga, ang pinakasolusyon, mahalin muna ng Diyos, higit sa iyong sarili, upang matutunan mong kontrolin ang iyong sarili sa pagkakasala. Ang motivation mo ay dahil mahal mo ang Diyos. Kung ang sarili mo lamang ang motivation natin, hindi natin kayang lupigin ang ating kasalanan. Ngunit sa sino man nagtitiwala sa Diyos, ang banal na Santong Espiritu ay sa kanyang puso. At ang pag-ibig at ang self-control na sinasabi ko ay bunga lamang ng banal na Santong Espiritu na nasa atin. Maunawaan natin. Sinasabi, now, sin to our neighbor is a reflection of sin. It's a reflection of sin of our sin to God. Kung nagkakasala tayo sa Diyos, magre-reflect ito sa ating kapwa. Pag nagkasala tayo sa ating kapwa, una na tayo nagkasala sa Diyos na unang lumikha ng kautusan. Kaya sinasabi, if we sin to our neighbors, we sin directly to God. If we love our neighbors as ourselves, we will not commit sin against them. So, ito yung pinaka-cue ng kasalanan. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyo sa atin. Nawa na unawaan natin na there is no shortcut. Once na tinignan natin ang Kristyanismo na set of rules, bawal dito, bawal sa ganyan, we are in the wrong foundation. Dapat ang ating pagsunod ay founded in the love to God. Mahalin muna natin ang Diyos. Alamin muna natin ang kanyang salita. Alamin muna natin ang kanyang kalikasan. Alamin muna natin kung sino siya. Kung tayo magmamahal sa isang kapwa, hindi natin siya mamahalin ng wala lang. Love at first sight. Walang ganun mga kapatid. Maari pa last at first sight. Kaya nga maraming mga hiwalayan nangyayari sa panahon ngayon sapagkat naniniwala sila na ang mutual affection ay yun ang love. Ang mutual affection is natural na a-attract ka sa isang magandang babae, sa isang sexy babae. At sasabihin mo, mahal ko na siya. Hindi mga kapatid. Ang love is not merely an emotion. It is rooted with understanding. Kung nasasabi mo sa sarili mo na mahal mo siya, sa kabila ng kanyang kahinaan, yun ang tunay na pagmamahal. Sapagkat nakikilala mo siya at patuloy ka pa rin na nagmamahal sa kanya. Ganun ang biblical love. Para natin maunawaan na mahalin ang Diyos, dapat muna nating mahalin ang kanyang salita. Dapat muna nating kilala siya. Dapat muna kilala natin ang kanyang mga pangako. At dapat natin kilala natin kung gaano tayo inibig ng Diyos upang ibigin din natin siya pabalik. Yun lamang mga kapatid, sa umagang ito. Bago mag-end ang sermon topic natin sa buong buwan ng March, tinapik natin na paano ba natin matukontrol ang kasalanan na nabubuhay sa ating puso. Self-control. Paano ba natin magagawa lahat ng bagay na yan? Paano ba tayo umiwas sa kasalanan? Hindi natin kayang umiwas sa kasalanan kung mahal natin ang sarili natin more than sa mahal natin ang Diyos. Pinapayo ng banal na kasulatan na mahalin mo muna ang Diyos ng buong mong puso, ng buong mong pag-iisip at buong mong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nang sa ganun, sumusunod ka sa Diyos, hindi ka nabibigatan. Hindi kayong isang Kristiyano na ayokong gawin yan, gusto kong gawin yan, pero Kristiyano ako, hindi na. Dito na magsisimula ang tunay na pagiging born again. Tunay na pinanganak na muli. Ginagawa mo isang bagay, iniiwasan mo isang bagay, hindi dahil sa gusto mong gawin. Iniiwasan mo isang bagay sapagkat ayaw mo nang gawin at ayaw mong masaktan
ang Diyos na minamahal mo muna. Nang sa ganun, ang ating pagsunod ay hindi lamang panglabas na pagsunod, kundi pagsunod natin ay nasa ating puso at masaya tayong maglilingkod sa Diyos. Kung ang pangalagay natin sa pagiging Kristiyano ay set of rules, hindi natin mape-perfect lahat ng rules. May mga bagay na lalabag tayo. At para tayong domino na once may down, may up, may down, may up. Pero kung kilala natin ang Diyos na umiibig sa atin, at kilala natin ang Diyos na kung gaano tayo pinatawad ng Diyos, mamahalin din natin ang Diyos. Hindi man natin matumbasan ng pagmamahal ng Diyos sa atin, matutumbasan naman natin ito sa pamamagitan ng buhay natin na iisipin natin para sa kalwalhatian namin ng Diyos. Kaya ako'y iinom ng tubig, minyaltas, pinakamaliit na bagay na gagawin ko, hanggang sa pinakamahalagang bagay na gagawin ko, isasangguni ko muna sa Diyos. Sapagkat mahal ko siya. Ang lahat ng bagay ay iniiwasan ko. Mga masasamang bagay ay iiwasan ko. Hindi dahil para lamang sundin ang salita ng Diyos na bawal. Iiwasan ko siya sapagkat mahal ko ang Diyos at ayaw kong saktan ang sinumang minamahal ko. Yun lamang mga kapatid, nawa na unawaan natin at next month kung luluobin na tayo magkakasama na, isa sa pinakamasayang pagkakataon na muli tayo magkakasama sama-sama, pisikal na pagsasama at magpupuri sa Diyos. Ngunit mga mata patuloy tayo sa mga sandaling ito, huwag tayong mawala ng loob. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang ating Diyos na sinasamba, ay Diyos na may kontrol ng lahat ng pangyayari. At hindi niya hayaan na sino mang nagtitiwala sa Kanya at sino bang nagmamahal sa Kanya ay bumagsak. Patuloy lamang tayo sa pananampalataya. Patuloy tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos at patuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Yun lamang mga kapatid, bago tayo magtapos, tayo manalangin. Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, tunay nga pinupuri ka namin sa sandaling ito, pinasasalamatan. Lord God, maraming salamat sa karunungan na pinagkaloob ninyo, na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pag-abide sa set of rules, sa mga bawal at hindi, at ang pagtitimpi sa sarili ay hindi namin kayang magawa kung iniibig namin ang aming sarili higit sa iyo. Maraming salamat sa iyong salita na pinaliwanag ninyo na kung nais namin sundin ka, dapat ka muna namin ibigin ng buong puso at buong lakas at panampalatayanan ka ng buong puso. Sa pamamagitan ng pagkakaalam namin ng iyong kautusan at sa pamamagitan ng pagkaalam namin na hindi namin ito kayang tuparin, lalapit kami sa Panginoon Jesus. Tatawag kami ng tagapagligtas. At sinasabi mo sa iyong salita na sino man tumatawag sa iyo at tumatawag ng buong puso, ikaw ay handang tumugon at makinig. Tunay nga, Lord God, sa umagang ito, ang lahat po, lubulubin niyo po na ang lahat ay makakarinig ng iyong salita. Pinapanalangin namin ito na tumimo, Panginoon, mapanood ng marami sa aming mga kababayan at malaman namin na ang relihiyon ay hindi lamang pagsunod sa inyo, kundi ang relihiyon ay magkaroon kami ng relasyon sa inyo sa pamamagitan ng pagmamahal sa inyo sapagkat una kang nagmahal sa amin at binigay mo ang iyong buhay para sa amin upang kami ay maligtas. Maraming salamat, Lord God. Alam po namin na ikaw ang Diyos at ikaw ang may kontrol ng lahat. Alam po namin darating ang isang araw na kami ay magpupuri ng sama-sama, sabay-sabay. Huwag po sana loobin, Lord God, na ang mga kapatiran o aming mga kasamahan sa pananampalataya manghina, bagkus turuan kami sa mga bagay-bagay na aming mga kahinaan upang kami, Panginoon, ay tumawag sa iyo oras-oras na kami. Maraming salamat. Tunay nga sa inyong kapurihan, sa pamamagitan nyo ang katanggumpayan ng gawain, sa pamamagitan mo, Lord, at sa pamamagitan ng iyong pangalan na binigay mo sa sinungan langit, na sa aming binigay mo para sa aming kaligtasan, binibigay namin, binabalik namin ang pagpuri pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At tinahanyahan ko po ang lahat sa ganap na ika-3 ng hapon. Meron po tayong Bible study. At magpatuloy po tayo sa gawain at ang biyaya ng Diyos
sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu ay lumago sa ating puso at magsilbing gabay upang tayo lumakas sa pagnanampalataya at paglilingkod natin sa Diyos. God bless mo mga kapatid.